So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa masulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At sana po ay sa mabuti po kayong kalagayan. So yun nga po mga ka-Streetwise do, ngayon malinaw na po. Kaya pala hindi pinapansin kahit anong klaseng paninira, pang-aasar o patutsyada ang ginagawa po ni Attorney Panort. Kilala niyo si Attorney Panort? Si Attorney Vic Rodriguez, no? Kaya pala hindi siya pinapansin kasi nga po, ang tingin pala sa kanya ng presidente natin at saka ni A.S. Bersamin, asong ulol. Sabi yan mismo ni Lucas Bersamin, ha? Kasi ito yung point mga kababayan eh. So dinami-dami po na pwedeng maging kritiko ng ating presidente. Si Attorney Panort po talaga yung hindi nyo pagkakatiwalaan at dapat hindi paniwalaan. Kasi in the first place po, no, yung credibility at saka yung consistency po, wala. Kasi in the first place, no, isang dekada, almost 1 decade na magkasama si PBBM at saka itong si Attorney Panort. Pinaglaban ni Attorney Vic Rodriguez si PBBM nung eleksyon, pinaglaban din nung tinatawag na addict po si Marcos nung eleksyon ni Digong, di ba? Tapos ngayon biglang babaliktad dahil po sa mga kalokohan ni Vic Rodriguez nung siya po yung naging executive secretary. Sa pag-usapan natin yan, so dito natin makikita no, na talagang walang kakwenta-kwentang tao pala to. Hindi, joke lang. So ito, no, ito nga po, no, galing ito sa live stream nga po ni Attorney Panort. Kaya nga Panort no, pataas Panort. Loko-loko talaga kayo. Wala kayo nagpauso niyan diba? So, hindi ko na pinanood pero meron siyang sinabi kasi dito, no, basahin ko na lang. So, sabi dito ni Attorney Panort, no, galing itong Global Mirror ata to, no. Sabi dito, kahit tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula lahat yan sa leader. The fact that he is asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries is an open admission that he failed us, di ba? Ito ay malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin na hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, di ba? Kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa. Actually, no, ito yung point Bobo rin to, no? Tuloy muna natin. Ang pinag-resign mo yung alter ego mo, yung may diferensya, ikaw. Okay? Mga kababayan, ito hindi ko makuha sa mga bobong mga DDS Paano nyo nasabi na masama yung lagay ng bansa natin? Diba? In the first place nga po, no, yung mga addict po bumaba. From 1.8 noong 2016, ngayon po 1.4 na lang. May pinakita kong data nung nakaraang content natin. Bumaba po yung mga addict na sinasabi nyo nga na dito nagkulang ang presidente. Pero hindi po totoo yun kasi meron po tayong data dito. Tumaas ang GDP. Bumaba yung unemployment rate. Bumagal po yung inflation. So, ano yung sinasabi ninyo na hindi maganda yung lagay ng bansa? Well, politically, posibleng hindi maganda yung lagay ng bansa natin politically. Kasi puro kayo namumulitika, lahat kayo. At kasama ka na doon, Attorney Panort. So ngayon, no, kasi ang point dito, no, kung magsalita itong si Attorney Vic Rodriguez, akala mo walang ginawang masama sa bayan natin. Tandaan mo, bago ka magbato ng putik sa kapwa mo, dapat siguraduhin mo muna na malinis yung kamay mo. Madumi din po yung kamay mo, Attorney Panort. Huwag kang linis-linisan. Huwag kang bait-baitan. Baka mapunta ka sa langit-langitan. So ito para mas maganda, ito yung sagot nga po ni E.S. Bersamin tungkol diyan. At ito, so sa Philippine Star. So sabi dito, daldal ng daldal yan. Para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mas maiging wag na lang pansinin ang mga patutsyada ni Attorney Panort hinggil sa pinag-utos na courtesy resignation ni President Ferdinand Marcos. Ito ay matapos na magbitiw ng pahayag si Rodriguez sa isang Facebook Live noong May 22. So yung pinakita ko na kaninang screenshot, no, na cosmetic change and courtesy resignation, blah blah whatsoever. So ngayon, mas maganda dito, no, may video dito si E.S. Bersamin. So panoorin natin, no. Tingnan nyo to.
Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he... Oo nga. Sino ba nakikinig dyan kay sorry. Sino ba nakikinig dyan kay Rodriguez kung di kapwa niya sinto-sinto tsaka bitter? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Wag na nating pansinin. Wala pala, puro ka lang pala tahol eh, no? Ni pansinin ka daw, wag ka raw pansinin. Hindi kasi, mga babae na, nung sa Iloilo pa ako nakatira noon, kapag may aso, kasi maraming aso doon eh. Kapag may aso talaga maingi na ni-istorbo po yung pagtulog ko, binabato ko talaga. Pero sabi ni Lucas Bersamin, wag na, bayaan mo siya dyan. Well, ito yung point natin, no? Tulad nga na sinabi ko nga kanina, di ba? So, dinami-dami po ng mga sinasabi nga po ni Vic Rodriguez, bobo na lang po maniniwala sa kanya. Kasi in the first place po, no, may almost a decade, no, na magkasama nga itong si PBBM tsaka si Victor Rodriguez. Pinagtanggol nga po ni Victor Rodriguez yan si PBBM sa maraming beses. So dahil nga po sa kalokohan nga po ni Victor Rodriguez, nung siya po napagbigyan po na magsilbi sa bayan, puro kalokohan yung ginawa. So tinanggal at doon po siya naging bitter. So paano tayo maniniwala doon? No, pera na lang talaga kung talaga mahina yung mga kokote natin. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Ito yung gusto kong sabihin sa inyo eh. So ito po yung resignation letter nga po, no? Hindi ito letter. Resignation statement, no? Ni Attorney Panort noong 2022. So sabi dito, ito yung dahilan niya kung bakit siya nag-resign, ha? The work of an executive secretary is a 24/7 job with myriad topics expected to be attended to every day. It demands a sense of urgency which essentially requires almost all a public servant's time to ensure that services are met and delivered. So sabi dito, no, equally valuable, however, is to witness firsthand your young family grow and evolve into how every parent would wish them to become, and they most need me too. So ngayon, ang sinasabi nga po ni Attorney Panort nga po, no, nung siya po ay nag-resign, ang pinaka-reason niya nga po, pamilya niya. Gusto niya makita yung mga anak niya na lumalaki, nakasama siya. Okay? Alam niyo kung anong tawag po dito, graceful exit po ang tawag dito. Malinaw naman po no, na sinabi po ni Lucas Bersamin na si Victor Rodriguez po hindi po nag-resign. Sinibak po siya sa pwesto. So ngayon, itong press statement niya na to, ang tawag po dito, graceful exit para kahit papaano hindi ka mapahiya. Ayun na nga yung point mga kababayan eh. Pinag-graceful exit ka na nga, kung ano pang ginagawa mo, tandaan yung mga kababayan, no? Si Presidente Bongbong Marcos po, lumaki po sa Briton yan. Nag-aral po sa British yan, sa UK. So, na-adapt niya po yung ganyang klaseng kultura na graceful exit. O sa mga taga-Europe, alam niyo yan. Gawain po sa Europe yan, na-adapt po yan ng ating Presidente. Hindi ko lang alam kung para ba sa inyo, good sign ba to? O maganda ba tong ugali o hindi? Kasi, anong nangyayari po dito, no? Kasi para sa akin, may own opinion lang, no? Kapag ang isang tao po pumalpak po sa kanyang pamumuno sa gobyerno, especially meron ng involved na pagnanakaw ng pera, para sa akin, hindi po pwede yung graceful exit. Dapat talaga doon pinapahiya, kinakasuhan, pinapakulong. Pero well, yun natin Presidente, tanggapin na po natin yan. Pero ang point natin dito mga kababayan, pinag-graceful exit yan nga ni Presidente Bongbong Marcos kung ano-ano pang ginagawa mo. O, di ba? Ayun ang point eh. Oh, so tingnan nyo to ha. Oh. Naalala nyo to? Oh. Victor Rodriguez attends sugar fiasco probe after Senate subpoena. Kakaupo niya pa lang po bilang Executive Secretary o June
July, August, September. September 6, wala pang 3 buwan. Oh, Victor Rodriguez attends sugar fiasco probe after Senate subpoena SIM. So alam niyo po nakamalupit dito. Oh, Sebastian said that the memorandum from Rodriguez prompted him to sign the said order. Sebastian as well as Sugar Regulatory Administration, 'di ba? Si Serafica. Oh. So sabi pa dito no. Sabi ito. Senator want to ask Rodriguez details about sugar order number 4. Which granted the importation of 300 metric tons of sugar. Kahit hindi naman po natin kailangan ng mga panahon na yon, di ba? Signed by then Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Malacanang then went to deny that Marcos approved the said order, even though Sebastian was empowered to sign documents on behalf of Marcos. Oh. So perjury pa tong ginawa ni Victor Rodriguez. Di ba? Pumirma doon sa dokumento, no? Na nakalagay nga doon Marcos on behalf of Marcos na wala naman pong approval nung presidente. Sa perjury. Di ba kalokohan mo to, Atty. Vic eh? Oh. Di ba? Ang dami mong ginawang kalokohan nung ikaw yung executive secretary. Wala namang sinabing masama sa yung presidente, pero binalikan mo po ng masamang tinapay. So, obvious mo naman. So, tira nyo ito, no? Ito pa, example pa. Oh, ito yung malupit na ginawa ni Atty. Vic, no? Ito, ngayon ko lang nakita ito, no? Nung nire-research ko nga itong topic natin. Sabi dito, no? In the 77 days that he was in office, no? So, wala pang 3 buwan, no? Rodriguez's tenure was marked by chaos, confusion, disorder, intrigue, instability, nepotism, charges of appointments for sale. Diba? Mayroon pa siya appointment for sale, diba? Ito yung malupit, empire building and plotting against his perceived detractors. The complaint said his first executive order firing some 4,000 government employees without providing further replacement. Okay. So, ang ginawa nga po ni Victor Rodriguez nung kakaupo niya pa lang, nagsisibak niya po yung 4,000 employees, no? Some of the 4,000 employees para ipasok po yung mga tauhan niya po dyan sa Malacanang. Di ba naalala nyo? Di ba nilinis po yung Malacanang dati? So ito po yung mga pinasok nga po ni Vic. So ano bang gusto kong ipunto dito? Nag-create po ng sariling kingdom si Victor Rodriguez sa loob po ng Malacanang. Sinibak niya po yung mga tauhan ng Malacanang at pinasok niya po yung mga tauhan niyang malakas sa kanya. Di ba? Yung kaya niyang manduhan. So nakikreate siya ng empire sa loob ng Malacanang. Kaya nga nga to, 'di ba, Game of Thrones ang tawag nga natin dito. Oh. 'Di ba? At yung malupit pa dito mga kababayan, no? Palpak ka talaga eh, no? Yung ito nga yung appointments, 'di ba? Yung kay Pastrana, naalala niyo to, 'di ba? O yung appointment for sale. At yung pinakamalupit na kababayan, no, sa kabila na nga po ng mga anomalya na ginawa nga po ni Victor Rodriguez to, nakapal pa rin po ng mukha niya. Yung ginawa niya pa, inappoint niya pa yung sarili niya. O special order number granting additional authority to the Presidential Chief of Staff, Victor Rodriguez. So, ang nangyari dito, ang signatory siya din. Inappoint niya yung sarili niya. Kasi nung mukhang sisibakin na nga po si Victor Rodriguez noon, ang ginawa nga ni Vic, nag-create po na isang opisina na ito na nga po yung presidential Chief of Staff ba to? O Presidential Chief of Staff? Oo. Na mag-overlapping po sa trabaho po ng ES. O tapos ang signatory din po, siya rin. Di ba nakuha niyo po? At ito nire-review lang natin to, no? Kasi alam niyo naman na to. So ang point natin dito, no? Sa dinami-dami po ng kalokohan ni Atty. Vic na yan. Di ba pinag-graceful exit ka pa? Parang hindi naman nakakahiya. Kung bisa man nahimik ka, anong nangyari ngayon, ang pinapahiya mo dito, sarili mo na. Paano ba naman kami maniniwala na tinatawag mong adik ang presidente na ikaw mismo pinagtanggol mo siya dati na hindi siya adik? Di ba? Ewan ko sa'yo. Makang makasata-sapak ni Atty. Vic. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano pumasabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na itong si Victor Rodriguez nga daw po ay parang asong ulol.
Yak. So kayo ba, agree ba kayo dito? Di ba? So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetways. No? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.